Ano ba ang sunod nating pag-uusapan? Eto na, Sara Duterte, may anomalya na naman. Nako, mga kababayan. Di ba? Sara Duterte, may anomalya na naman. 65 million. Nako po. Undelivered welfare goods at improper liquidation. Nako, ito na naman si Sara Kagawad, fake news na naman daw. Putang ina mo. Nagkagawad. Dapat nga sa'yo, bagay sa'yo yung kagawad na yan eh. O, ito, fake news daw. Office of the Vice President Sara Duterte, 65 million halaga ng welfare good and improper liquidation. Ito, sampal ko sa pagmumukha mo, Sara Kagawad. Ito, sunod, mga kababayan. Diyos ko, alam niyo ito si Sara, parang higad to eh. Alam niyo yung higad? Yung higad is para siyang parte ng isang insekto na kahit saang anggulo mo dikitan makate. Yeah? Kahit saang anggulo, may sabit. Di ba? Ito, mga kababayan. So, ito na, mga kababayan. Ito po'y galing sa Brigada Balita. Brigada Balita po ito ha. Puro kupit na lang si Saya. Di ba? Lahat na lang talagang dikitan ni Sara Makate. Oh, lahat na lang na madidikitan niya may problema. Nangangati, nakukuryente. Parang alam mo siya, para siyang alam niyo yung para siyang jellyfish. Kada masabitan niya may damage. Hindi ka man mamamatay pero na-damage ka nga. Di ba? Oh, so ito na, mga kababayan. Basahin ninyo ha. Ayan. Baka sabihin na naman ito fake news. Oh, buti na nga ako dito. Kapag nag-vlog, may pinapakitang source, may pinapakitang artikulo. Yung kapwa vlogger ko nga dyan, puro kwento, tapos yung mga title, puro clickbait. Eto na! Patay na! Eto na! Sabit na! Ganon-ganon para panuorin. Minsan nahihiya nga ako, ang taas-taas ng subscribers, pero puro clickbait ang title. Uwasan nyo yung mga ganyan ha. Ito mga kababayan, halos 65 million pesos na halaga ng welfare goods at kalusugan food truck ng Office of the Vice President hindi umano na liquidate. Nako, saan napunta ito? Kung hindi ito natututal at hindi ito nakalkula or na liquidate. Kinumpirma ng Commission on Audit na hindi nakapag-liquidate ng maayos ang Office of the Vice President para sa ginastos nitong halos 65 million pesos sa distribution ng welfare goods. Naku po, sa budget briefing ng office sa Kamara or OBP sa Kamara, nabahala si Batangas Representative Girly Luistro or Jinky Luistro sa expenditure sa mga proyektong layong tugunan ang malnutrisyon, kalamidad at gutom noong nakaraang taon. Sir John Hubert Vincent Sayas, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Nababahala daw si Jinky Luistro para sa expenditure sa mga proyektong layong tugunan ang malnutrisyon, kalamidad at gutom noong nakaraang taon. Kabila na rito ay ang deployment of OBP kalusugan food truck at mamahagi ng welfare goods tulad ng sako-sakong bigas, food packs at pan-sarap buns or yung tinapay. So pinuna ni Luistro ang kawalan umano ng post-activity report. Kaya iniusisa nito ang COA kung nasunod ng Office of the Vice President ang mandato na mag-install ng internal control sa implementasyon ng mga proyektong sang-ayon sa Presidential Decree 1445. Nabatid na kasama ang mga dokumentong dapat isumite ang distribution list, property acknowledgement, receipt, request at issue slip, at deeds of donation. Sinabi rin ng state auditors na hindi nagsumite ang Office of the Vice President ng post-activity report na nagsisilbing patunay na naganap ang distribusyon at natanggap ng mga benepisyaryo ang welfare goods. Nako, eto na naman mga kababayan. Hindi daw nagpasa ang opisina ni Sara Duterte ng listahan at report kung nai-distribute ba daw itong mga ayuda, itong mga bigas, mga relief goods, at mga tinapay sa mga benepisyaryo o yung mga mga tumatanggap
Wala daw. So ngayon mga kababayan, syempre maiisip natin ngayon, meron ba talagang truck-truck na ayuda? Meron ba talagang truck-truck na sako-sakong bigas? Ang tanong ngayon, pwede nating sabihin wala, pwede nating sabihin meron. Ang tanong, nasaan ang patunay? Yeah? Nasaan ang patunay? Mga kababayan. Nasaan ang patunay? Diyos mio Marimar. Nalistahan ng mga tumatanggap. Nasaan ang patunay? Na picture man lang o video na kanilang hinatiran. At nasaan din po ang patunay? Siyempre, kung magbigay man ang Office of the Vice President, siyempre may coordination ito sa mga barangay or sa local government. Di sana may picture man lang nakasama si congressman, si mayor, si gobernador, at yung mga local government officials, unang-una dyan, yung mga barangay chairman, mga barangay kagawad, na dinistributan nitong mga sako-sakong bigas, yung mga relief goods, at itong mga tinapay. Wala nga daw pinasa ang Office of the Vice President according dito sa COA. Nako po, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, parang jellyfish talaga to si Sara eh. Kada madaanan, Makati. Kada madaanan, may sabit. Kapag confidential, wala nang resibo, Sara Kagawad, manahimik ka dyan. Putang ina mo, wala kang alam. Tang ina mo, comment ka ng comment dyan. Mamamatay ka na lang, bobo. Yan ba ipapamana mo sa anak mo? Kapag confidential daw, wala nang resibo. Tang ina mo. Budget ito para sa mga kalamidad. Hindi ito confidential fund, tanga. Layo-layo ng pinag-usapan sa confidential fund. Ang nakalagay dito, welfare goods, kalusugan food trucks. Hindi po dito usapin confidential fund, tanga. Manahimik ka, comment ka ng comment. Bumabagyo na, gagawan pa ng resibo, tang ina mo. Hindi to bagyo, nakaraang taon to. Bobo. Hindi tang-ina talaga, pag DDS, makikipaglaban pa. Kakabasa ko lang last year to na report hinahanap po. Tang-ina, nakabagyo na lahat-lahat. Hanapan pa resibo. Tang-ina mo. Diyos mio Marimar. Nakinig ka na nga lang, nakikichismis ka na nga lang, mali-mali pa. Kaya nga minsan kayo mga DDS, ang hirap sa inyo. Kayo-kayo na nga lang nagchichismisan, kayo-kayo pa nagkakamali. Diba? Yan ang hirap sa inyo. Putang inang yan, nakakamura ka, animal ka, bistingyawa ka, bungol ka, bobo talaga pag DDS Kakausabi lang dito 2024 ito na report. Sabihin mo, bagyo na lahat-lahat, gagawa pa resibo, tang ina mo. Imposible man pagkatapos bagyo, hindi ka makakagawa ng resibo. Tandaan mo, Sara Kagawad, once na ang pera ng gobyerno, kailangan mong i-liquidate yan kahit 5 duling. Kailangan yan na nakadetalye kung saan mo ginamit. Kasi pera ng gobyerno yan. Hindi yan sariling pera niya galing sa bulsa. Kailangan may liquidation yan. Sa madaling salita, ibig sabihin ng liquidation, listahan kung saan mo ginamit. Itemize, ina-itemize mo. Itong 10 kilong bigas, saan mo binigay? Itong 100 sakong bigas, saan mo inabot? Dapat naka-itemize, naka-liquidate yan. Putang ina mo. Hindi porkit inabot sa'yo, ipanood mo ng concert. Diba? Inabutan siya ni Lisa ng sobre, nakasulat DepEd. Pero ang ginawa, pinanood niya ng concert sa Germany. Hindi porkit inabot sa'yo na. Tang inang yan. Ang hirap ninyo. Di ba, Ma'am Litreyes? Ang hirap talaga pag mga DDS. Sarap ninyo pagpapaluin ng hindi na magising at mahimatay ng tuluyan. Kayo mga DDS, maputang ina ninyo, Pag may mga anak kayo dyang maliit pa lang, lasunin na ninyo. Painumin nyo Sonrox. Para sabay-sabay kayong mawala sa mundo. Tang ina nyo, nang dadamay pa kayo ng mga matitino. Putragis na yan. Ma'am Goro ako USA. Miguel Love, shout out po. Ito pa, mga kababayan. Pinuna ni Luistro ang kawalan umano ng post-activity report. Kaya inusisa nito ang COA kung nasunod ng Office of the Vice President ang mandato na mag-install ng internal control sa implementasyon ng mga proyekto sang-ayon sa Presidential Decree 1445.
Nabatid na kasama sa mga dokumentong dapat isumite ang distribution list. O, asaan yung distribution? Wala nga daw. Property acknowledgement receipt, request at issue slip at deeds of donation. Sinabi rin ng State Auditor na hindi nagsumiti ang Office of the Vice President ng post-activity reports na nagsisilbing patunay na naganap ang distribution at natanggap ng mga benepisyaryo ang welfare goods. Wala nga daw. O, ito pa. Dahil dito, iminungkahe ni Luistro na DSWD na ang mga siwa at magpatupad ng kalusugan food trucks, lalo't lumabas na nagkaroon umano ng mismanagement sa inventory kung saan may mga pagkaing malapit ng ma-expired, hindi nakasilid sa tamang storage o di kaya'y nakaimbak sa unventilated storage, di ba? Unventilated storage. Nabubulok na, 65 million nasisira yung mga pagkain. Yung iba, hindi nakalista kung saan binigay. Yung iba, ewan ko lang, dinodoktor yata. Kung naalala ninyo, hindi naman po yan linid sa ating kaalaman at hindi natin makaligtaan ang isipin ng tao. Iisipin nyo nga, yung Armed Forces of the Philippines nga, na kinuod lang ang OBP na may event. Hiningian ng resibo, ginawaan ng resibo na tumanggap daw ng 15 million samantalang wala naman silang inabot. Di ba? Diyos mio marimar. Biruin nyo? Yung Armed Forces of the Philippines nga, ginawaan ng resibo ng Office of the, DepEd. Di ba? Ginawaan ng resibo na nagbigay daw ng 15 million ang DepEd. Ending, sabi nung Armed Forces, wala daw silang natanggap. 15 million, Youth Summit ko, no? Tapos, ang sabi naman ng Armed Forces, sa local government po yung, budget na yon. Di ba? Diyos mio marimar, mga kababayan, mahirap masugpo ang kulto. Talaga, mahirap. Alam nyo, sa totoo lang itong mga DDS, hindi nila to kayang ipagtanggol si Sara pagdating dito sa mga ganito. Hindi nila to kayang ipagtanggol. Bakit? Hindi nila alam. Kasi mismong si Sara, hindi nagsasalita. Hindi putang ina. Tapos yan yung gusto nyo maging presidente 2028, putang ina ninyo. Kung gusto nyo maging presidente si Sara, sakupin nyo Mindanao, huwag nyo idama yung Visayas at Luzon. Yeah? At take note, ang Mindanao, hindi lahat gusto si Sara. Yeah? Sabi ni Sara Kagawad, galing din sa fake news ang page na yan. Putang ina nyo. Ikaw yung fake news. Tang ina mo. Tignan mo, pati nga pangalan mo, peke eh. Yeah? Alam mo, sa totoo lang, Sara Kagawad, kung ako sa'yo, kung may pamilya ka ngayon, pagpapaluin mong bakal yung ulo. Yeah? Pag namatay kayong lahat, at least nakulang-kulangan na. Yeah? Nabawas-bawasan na. Patayin mo. Kasi ang papangit ng lahi ninyo. Tapos higit sa lahat, ang bububo ninyo. Dapat sa inyo, hindi kayo hinahayaang makalabas. Ay! Alam mo, Nims, manahimik ka. Yung profile mo, profile pa ng bold yan. Tang-inang yan. Mahilig. Alam yung mga DDS, mahilig manood ng bold. Ayan. Ultimo profile niya, nice gram. Putang ina. Fake news? Di sana, kinasuhan nyo ako kung fake news ito. Ba't walang kaso? Kasi hindi fake news. Sunod, mga kababayan, ito yung totoong fake news.